Jerusalem. Unang siglo. Isang lungsod na nahahati sa pagitan ng mga palasyong marmol at mga eskinita ng karalitaan. Sa isa sa mga pinakaabalang lansangan, dalawang mundo ang magkasamang umiiral na nagkakahiwalay lamang ng ilang metro at ng isang kailaliman na walang nakakakita. Sa isang panig, isang lalaking walang pangalan sa mga talaang biblikal, kilala lamang bilang ang mayaman, nakadamit ng purpura at napakahusay na lino. Mga telang nagkakahalaga ng katumbas ng mga taon ng pagtatrabaho ng isang karaniwang magsasaka. Sa kabilang panig, nakahandusay sa pintuan ng mansyong iyon, isang lalaking nagngangalang Lazaro, balot ng mga sugat, gutom, nalimutan. Isinalaysay ni Jesus ang kwentong ito 2,000 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang inihahayag nito tungkol sa kawalang hanggan ay patuloy na bumabagabag sa sangkatauhan hanggang sa kasalukuyan. Isipin ang tagpo sa isang sandali. Ang mayaman ay gumigising araw-araw sa isang komportableng higaan. Ang kanyang mga alipin ay naghahanda ng masaganang piging, mga sariwang tinapay, inihaw na karne, mga inangkat na alak, mga prutas sa panahon. Ang tradisyong Judyo ng panahong iyon ay nagpapahiwatig na ang mga mayayamang pamilya ay nagsasagawa ng madalas na pagdiriwang, ang ilan ay tumatagal ng buong mga araw. Ang tekstong biblikal sa Lukas Kabanata 16 ay gumagamit ng Griegong pananalita na euphrenomenos upang ilarawan ang estilo ng pamumuhay ng lalaking ito, isang salita na nangangahulugang mamuhay sa maningning na kagalakan, magdiwang ng patuloy. Hindi ito karaniwang kayamanan. Ito ay labis-labis na pamumuhay araw-araw. Ito ay pagpapakitang gilas bilang nakagawian. Sa labas, si Lazaro ay wala man lang lakas upang kumilos. Ang mga arkeologo na nag-aral sa mga tirahan ng mga mayayamang pamilya noong unang siglo sa Jerusalem ay nakatuklas ng mga silid kainan na naglalaman ng hanggang 30 panauhin. Ang mga dingding ay pinalamutyan ng mga makukulay na fresko. Ang sahig ay nababalot ng mga mosaik na inangkat mula sa Gresya at Roma. Ang mga sulo na tanso ay nagbibigay liwanag sa gabi habang ang mga panauhin ay nakasandal sa mga malalambot na divan, pinaglilingkuran ng mga aliping pambahay na hindi man lang makatingin sa mga mata ng kanilang mga Panginoon. Sa mundong ito ng karangyaan naninirahan ang mayaman. At sa pintuan ng mundong ito naghihinalo si Lazaro. Ang kanyang katawan ay balot ng mga boks na sugat. Ang orihinal na teksto ay gumagamit ng salitang helkomenos na nagpapahiwatig ng malalalim na ulcer, malalang sugat, na posibleng sanhi ng matinding malnutrisyon at kawalan ng anumang medikal na pangangalaga. Ang mga aso sa lansangan ay lumalapit upang dilaan ang kanyang mga sugat, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil naaamoy nila ang nakalantad na laman. Sa kulturang Judyo ng panahong iyon, ang mga aso ay itinuturing na mga hayop na marumi. Ang pagkakaroon ng mga aso na dumidila sa iyong mga sugat ay kumakatawan sa pinakamababang antas ng pagkasira ng dangal ng tao. At ano ang tanging hangarin ni Lazaro? Kumain ng mga mumo na nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. Hindi ang mga tira. Hindi isang plato. Ang mga mumo lamang. Sa tradisyon ng mga piging na Judyo, ang mga panauhin ay nagpupunas ng kanilang mga kamay sa mga piraso ng tinapay, na pagkatapos ay itinatapon sa sahig o ibinibigay sa mga hayop. Nais ni Lazaro ang bagay na kahit ang mga aso ay hindi gusto. At maging iyon ay ipinagkakait sa kanya. Ngayon ay isaalang-alang ang dimensyong temporal ng sitwasyong ito. Hindi ipinapahiwatig ng teksto na nangyari ito ng minsan lamang. Si Lazaro ay nakalagay sa pintuan ng mayaman, ang pandiwang Griego ay nagpapahiwatig ng isang permanenteng kalagayan na nauulit sa araw-araw. Tinatantya ng mga iskolar na ang sitwasyong ito ay maaaring tumagal ng mga buwan. Marahil mga taon. Araw-araw, dinadaanan ng mayaman si Lazaro. Araw-araw, nakikita niya ang lalaking iyon na nagdurusa. Araw-araw, pinipili niyang walang gawin. Ngunit naisip mo na ba kung ano ang inihahayag ng kwentong ito tungkol sa kung paano tinitingnan ng Diyos ang bawat buhay ng tao? Marami ang nakakaalam ng mga detalye ng talinghagang ito. Kakaunti ang nakakaunawa sa espiritual na kalaliman na nakatago sa bawat bersikulo. Hindi isinalaysay ni Jesus ang kwentong ito upang magsalita lamang tungkol sa kayamanan at kahirapan. Inihahayag niya ang mga walang hanggang katotohanan tungkol sa hantungan ng kaluluwa, tungkol sa banal na katarungan, tungkol sa kung ano ang tunay na mahalaga kapag ang mga mata ay pumikit sa huling pagkakataon.
Kung nais mong sumisid ng mas malalim sa paghahayag na ito, mayroong isang digital na aklat na pinamagatang As Últimas Palabras de Jesus que Abalaram Jerusalem na magpapabago sa iyong pag-unawa sa mensahe ni Kristo. Upang ma-access ito ngayon, napakasimple lamang. Tingnan ang square code na lumilitaw sa iyong screen sa sandaling ito. Kunin ang iyong cellphone, buksan ang camera API, at itapat sa code na ito. Automatikong lalabas ang isang ligtas na link, pindutin lamang ito at maaari mo nang simulan ang pagbabasa. Kung mas gusto mo, ang link ay nasa description din ng video na ito. Kung gumagamit ka ng cellphone, pindutin ang pamagat ng video o ang opsyong Mais upang makita ang buong description. Kung nasa computer o telebisyon, ang link ay lalabas sa ibaba lamang ng video. Libu-libong tao na ang nagpapalalim ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasang ito. At kapag nag-access ka, tumutulong ka rin na panatilihing aktibo ang channel na ito na nagdadala ng higit pang mga nilalaman na tulad nito. Mag-access na ngayon at magkomento ng dito sa ibaba. Balik sa salaysay. Ang kamatayan ay dumating para sa dalawa. At dito ganap na sinisira ng kwento ang lohika ng tao. Masdan ang kaibahan na iginuhit ni Jesus ng may katumpakang pang-opera. Nang mamatay si Lazaro, sinasabi ng teksto na siya ay dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Ang Griegong pananalita na ginamit ay apenenthai na nangangahulugang buhatin, ihatid ng may pag-ingat. Si Lazaro, na hindi kailanman binuhat ng sinuman noong nabubuhay pa, na hindi kailanman nakatanggap ng yakap, na hindi kailanman naramdaman ang haplos ng mga mahabaging kamay, ay inaakay na ngayon ng mga makalangit na nilalang ng may karangalan at dignidad. Walang pagbanggit ng libing para kay Lazaro. Walang seremonya. Walang pampublikong panaghoy. Marahil ang kanyang katawan ay itinapon sa isang karaniwang hukay, gaya ng nangyayari sa mga pulubi noong panahong iyon. Ngunit habang binabaliwala ng mundo ang kanyang kamatayan, ipinagdiriwang ng langit ang kanyang pagdating. At ang mayaman. Sinasabi lamang ng teksto na siya ay namatay at inilibing. Tiyak na nagkaroon siya ng isang maringal na libing. Sa kulturang Judyo noong unang siglo, ang mga mayayamang pamilya ay naglalagak ng malaking halaga sa mga detalyadong seremonya ng paglilibing. Ang mga propesyonal na tagapanaghoy ay kinukuha upang umiyak. Ang mga musikero ay tumutugtog ng mga panaghoy. Ang katawan ay pinapahiran ng mga mamahaling pabango, mira, aloe, nardo. Ang libingan ay inihahanda gamit ang mga tinapyas na bato, kung minsan ay pinalamutyan ng mga inskripsyon. Tinatantya ng mga historiador na ang isang libing ng mga elite ay maaaring magkakahalaga ng katumbas ng sahod sa loob ng 3 taon ng isang karaniwang manggagawa. Ngunit ang lahat ng makalupang karangyaan na ito ay walang kahulugan sa mundong espiritual. Nang idilat ng mayaman ang kanyang mga mata pagkatapos ng kamatayan, hindi siya nakakita ng mga anghel. Nakakita siya ng paghihirap. Ang teksto ay gumagamit ng salitang Griego na basanos, isang termino na orihinal na naglalarawan sa batong pambasag na ginagamit upang subukin ang kadalisayan ng ginto, ngunit naging nangangahulugan ng pagpapahirap, matinding pighati. Ang mayaman ay hindi lamang hindi komportable. Siya ay nasa malay, malinaw at desperadong pagdurusa. At pagkatapos ay may nangyayaring pambihira. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita, sa malayo, ang isang tagpong imposibleng baliwalain. Si Lazaro, ang lalaki ring iyon na balot ng mga sugat, gutom, hinamak, ay nasa posisyon na ngayon ng karangalan sa tabi ni Abraham. Ang pulubi na binaliwala niya sa loob ng maraming taon ay nagpapahinga na ngayon sa pinakapribilehiyong lugar ng kawalang hanggan ng mga Judyo. Ang sinapupunan ni Abraham. Ang pananalitang ito ay may malaking timbang sa loob ng tradisyong Hebreo. Sa kultura ng mga sinaunang piging, ang lugar ng karangalan ay sa tabi ng punong abala, nakasandal sa paraang ang ulo ay malapit sa dibdib ng may-ari ng pagdiriwang. Ang mapunta sa sinapupunan ni Abraham ay nangangahulugang sakupin ang lugar ng pinakamalalim na pagpapalagayang loob, ng pinakamataas na karangalan, ng pinakamalapit na ugnayan sa patriarka ng pananampalataya. Si Lazaro, na hindi kailanman nagkaroon ng lugar sa hapag noong nabubuhay pa, ay sumasakop na ngayon sa pangunahing lugar sa kawalang hanggan. Ang mayaman ay gumawa ng isang bagay na naghahayag ng lalim ng kanyang desperasyon. Sumigaw siya. Amang Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo si Lazaro, upang itubog niya ang dulo ng kanyang daliri sa tubig at palamigin ang aking dila, sapagkat ako ay naghihirap sa apoy na ito. Napapansin mo ba ang kanyang hinihingi? Isang patak ng tubig. Isang solong patak.
Ang lalaking nasa kanya ang lahat, mga alak, mga piging, araw-araw na kasaganaan, ay nagmamakaawa na ngayon para sa isang bagay na hindi kailanman nagkaroon si Lazaro. Ang lalaking maaaring nagbigay ng marami ngunit walang ibinigay, ay humihingi na ngayon ng pinakamaliit at hindi ito matanggap. Ang tugon ni Abraham ay umaalingaw sa mga siglo tulad ng isang kulob ng banal na katarungan. Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay, at si Lazaro naman ay mga masasamang bagay, ngunit ngayon, siya ay inaaliw rito, at ikaw ay nasa paghihirap. At bukod sa lahat ng ito, sa pagitan namin at ninyo ay may isang malaking kailaliman na itinalaga, upang ang mga nagnanais na tumawid mula rito patungo sa inyo ay hindi makapunta, at ang mga nagnanais na tumawid mula riyan patungo sa amin ay hindi makatawid. Isang nakatalagang kailaliman. Imposibleng tawirin. Hindi nababago. Walang hanggan. Ang salitang kailaliman sa orihinal na Griego ay chasma, kung saan nagmula ang salitang chasm sa Ingles. Nagpapahiwatig ito ng isang malalim na siwang, isang malawak na puwang, isang ganap na paghihiwalay. Hindi ito isang pansamantalang hadlang. Hindi ito isang distansya na maaaring lakbayin ng may pagsisikap. Ito ay isang dibisyong itinatag, definitibo, hindi na mababago. Ang mga rabi noong panahon ni Jesus ay nagtuturo na mayroong iba't ibang silid sa Sheol, ang mundo ng mga patay. Ang ilang sinaunang tekstong Judyo, tulad ng aklat ni Enoch, ay naglalarawan ng mga paghihiwalay sa pagitan ng mga matuwid at mga makasalanan bago pa man ang huling paghuhukom. Gumagamit si Jesus ng mga imaheng kinikilala ng kanyang mga tagapakinig, ngunit inihahayag niya ang isang katotohanan na higit pa sa anumang espekulasyon ng tao, mayroong isang punto na wala nang balikan. Mayroong isang sandali kung kailan natatapos ang pagkakataon. Mayroong isang linya na, kapag natawid na, hindi na maaaring balikan. At ngayon ay lumilitaw ang isang tanong na bumabagtas sa buong salaysay. Paano naging posible na ang dalawang lalaki na nanirahan ng napakalapit sa isa't isa ay nagtapos sa mga lugar na radikal na magkasalungat? Ang sagot ay wala sa bank account. Ito ay nasa puso. Ang mayaman ay hindi hinatulan dahil sa pagiging mayaman. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng mga mayayamang lalaki na nagbigay lugod sa Diyos. Si Abraham ay may malalaking kawan, si Job ay nagmamay-ari ng mga kayamanan. Si Jose ng Arimatea ay isang lalaking may mga mapagkukunan na nagbigay ng kanyang sariling libingan para kay Jesus. Ang kayamanan sa sarili nito ay hindi kasalanan. Ang kasalanan ng mayaman ay ang kawalang malasakit. Nakikita niya si Lazaro araw-araw at pinipiling huwag makita. May kapangyarihan siyang baguhin ang sitwasyong iyon at pinipiling huwag kumilos. Alam niya ang mga utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, at pinipiling baliwalain ang mga ito. Ang kanyang paghatol ay hindi nagmula sa kung ano ang mayroon siya, kundi sa kung ano ang hindi niya ginawa sa kung ano ang mayroon siya. Samantala, si Lazaro ay hindi naligtas dahil sa pagiging mahirap. Ang kahirapan sa sarili nito ay hindi garantiya ng langit. Ngunit si Lazaro, sa gitna ng pagdurusa, ay nagpanatili ng isang bagay na nawala sa mayaman, ang pagtitiwala sa Diyos. Ang kanyang sariling pangalan, Lazaro, ay nagmula sa Hebreo na Eliezer, na nangangahulugang ang Diyos ang aking saklolo. Hindi nagkataon na pinili ni Jesus ang partikular na pangalang ito para sa pulubi sa talinghaga. Sa bawat araw ng sakit, sa bawat gabi ng gutom, sa bawat sandali ng pag-iwan, dala ni Lazaro sa kanyang pangalan ang isang deklarasyon ng pananampalataya. Siya ay literal na ang tinutulungan ng Diyos, kahit na walang tulong ng tao ang lumilitaw. Hindi inilalarawan ng teksto ang mga panalangin ni Lazaro. Hindi binabanggit ang kanyang mga salita. Ngunit ang kanyang posisyon sa kawalang hanggan ay naghahayag na, kahit sa katahimikan, siya ay nagtitiwala. At nakita ng Diyos. Laging nakikita ng Diyos. Dito ang kwento ay tumatahak sa isang mas malalim na direksyon. Ang mayaman, sa pagkaunawa na ang kanyang sitwasyon ay hindi na mababago, ay gumawa ng ikalawang kahilingan. Nagmakaawa siya kay Abraham na suguin si Lazaro pabalik sa lupain ng mga buhay upang babalaan ang kanyang 5 kapatid, upang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng paghihirap. Ang kahilingang ito ay naghahayag ng ilang nakababahalang katotohanan. Una, ipinapakita ng mayaman na mayroong alaala sa kabilang buhay. Naaalala niya ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kapatid. Hindi binubura ng kamatayan ang kamalayan. Hindi inaalis ng paghihirap ang kalinawan ng isip. Alam niya ng eksakto kung sino siya, nasaan siya, at kung bakit siya naroon.
Pangalawa, kinikilala niya na ang kanyang mga kapatid ay nasa parehong landas. Kung hindi sila magbabago, magkakaroon sila ng parehong hantungan. Nangangahulugan ito na ang estilo ng pamumuhay ng mayaman ay hindi eksepsyon sa kanyang pamilya, ito ay pamantayan. Ang kawalang malasakit ay pamana. Ang pagkamakasarili ay tradisyon. Pangatlo, at pinakamahalaga, naniniwala siya na ang isang himala ay makakapagkumbinsi. Ngunit ang tugon ni Abraham ay sumisira sa ilusyong ito. Nasa kanila si Moises at ang mga propeta, hayaan silang makinig sa kanila. Kinakatawan ni Moises ang kautusan, ang unang 5 aklat ng Biblia, ang Torah, ang mga utos ng Diyos. Kinakatawan ng mga propeta ang buong banal na paghahayag sa pamamagitan ni Isaias, Jeremias, Ezekiel at iba pa. Sinasabi ni Abraham na ang salita ng Diyos ay sapat na. Hindi kailangang bumangon ang isang patay upang maniwala ang sinuman. Sapat na ang makinig sa kung ano ang naihayag na. Ngunit nagpumilit ang mayaman. Hindi, amang Abraham, ngunit kung ang isa mula sa mga patay ay pumunta sa kanila, sila ay magsisisi. Kumbinsido siya na ang isang supernatural na himala ay mas epektibo kaysa sa kasulatan. Naniniwala siya na ang makakita ng multo, makasaksi ng isang pagpapakita, makasaksi ng isang bagay na imposible, iyon ang magpapabago sa puso ng kanyang mga kapatid. Ang huling tugon ni Abraham ay mapangwasak. Kung hindi sila makikinig kay Moises at sa mga propeta, hindi rin sila maniniwala, kahit pa may bumangon mula sa mga patay. Ang pangungusap na ito ay may dalang makahulang kabalintunaan na bumabagtas sa panahon. Sapagkat mayroong bumangon. Hindi ang Lazaro ng talinghaga, kundi ang isa pang Lazaro, ang kaibigan ni Jesus, kapatid nina Marta at Maria, na binuhay muli sa Betnya pagkatapos ng 4 na araw na patay. Itinatala ng Juan Kabanata 11 ang himalang ito sa mga kahanga-hangang detalye. Ang katawan ay nabubulok na. Ang amoy ng kamatayan ay kumakalat na. Nag-atubili si Marta na buksan ang libingan dahil alam niyang nagsimula na ang proseso ng pagkabulok. Ngunit nag-utos si Jesus, Lazaro, lumabas ka. At ang lalaking patay ay lumabas na naglalakad, balot pa ng mga telang panlibing. Ito ang pinakamalaking pampublikong himala ng ministeryo ni Jesus bago ang kanyang sariling pagkabuhay na muli. At ano ang nangyari nang ang Lazarong ito ay bumalik sa buhay? Ang mga pinunong relihiyoso ay hindi naniwala. Sa halip, nagsimula silang magplano na patayin din si Lazaro upang alisin ang ebidensya ng himala. At pagkatapos, si Jesus mismo ay nabuhay na muli. Lumabas sa libingan sa 3 araw. Nagpakita sa mga alagad. Nakita ng higit sa 500 tao, ayon kay Paulo sa 1 Korinto Kabanata 15. Ang pinakamataas na himala ay nangyari. At gayunpaman, marami ang hindi naniwala. Tama si Abraham. Kung tinatanggihan ng puso ang salita ng Diyos, walang himala ang magiging sapat. Ang pananampalataya ay hindi isinisilang mula sa mga supernatural na tanda, isinisilang ito mula sa mapagpakumbabang pakikinig sa mga kasulatan. Ang katotohanan ito ay patuloy na umaalingaw ngayon. Gaano karaming tao ang nagsasabing kung makakakita ako ng himala, maniniwala ako? Gaano karami ang naghihintay ng mga pambihirang tanda upang magsimulang magtiwala sa Diyos? Ang kwento ng mayaman at ni Lazaro ay sumasagot ng may kalinawan, ang paghahayag ay magagamit na. Ang salita ay naibigay na. Ang pagpili ay nasa bawat isa. At ikaw, sa mismong sandaling ito, ay nasa harap ng parehong pagpili. Ang landas na iyong tinatahak, saan ito patungo? Ang paraan ng iyong pamumuhay, sumasalamin ba ito ng habag o kawalang malasakit? Ano ang ginagawa mo sa mga bagay na inilagay ng Diyos sa iyong mga kamay? Mayroong kalaliman sa mensaheng ito na kakaunti ang nakakaunawa sa unang tingin. At upang matulungan kang sumisid ng mas malalim sa paghahayag ni Kristo, nais kong ipaalala na ang digital na aklat na As Últimas Palabras de Jesus que Abalaram Jerusalem ay magagamit na ngayon. Itapat lamang ang kamera ng iyong cellphone sa square code sa screen, isang ligtas na link ang otomatikong lalabas, pindutin lamang at simulan ang pagbabasa. Kung mas gusto mo, ang link ay nasa description din ng video na ito. Sa pag-access, tinutulungan mong mapanatili ang channel na ito sa ere. Mag-access na ngayon. Balik sa kwento. Mayroong isang detalye na marami ang nagbabaliwala sa talinghagang ito. Si Jesus ay nagsasalita sa mga Fariseo. Ang konteksto bago nito, sa Lukas Kabanata 16 versikulo 14, ay nagsasabing ang mga Fariseo, na mga sakim sa salapi, ay nakikinig sa lahat ng mga bagay na ito at kinukutya siya.
Hindi isinalaysay ni Jesus ang kwentong ito nang hindi sinasadya. Kinakaharap niya ng direkta ang mga nagtuturing sa kanilang sarili na matuwid sa labas, ngunit may mga pusong matitigas sa loob. Kabisado ng mga Fariseo ang kautusan ni Moises. Binibigkas nila ang mga propeta sa publiko. Gumagamit sila ng malalapad na pilakterya at mahahabang palawit upang magmukhang espiritual. Nag-aayuno sila ng 2 beses sa isang linggo at nagbibigay ng ikapu kahit ng mga pinaka-hindi mahalagang damo sa kanilang mga hardin. Ngunit kapag nadadaanan nila ang isang pulubi sa lansangan, umiiwas sila ng daan. Kapag nakakatagpo sila ng isang taong nangangailangan, bumabanggit sila ng isang relihiyosong dahilan upang hindi tumulong. Ang mayaman sa talinghaga ay isang salamin ng mga Fariseo. Panlabas na relihiyosidad. Panloob na kawalan. Kaalaman sa mga kasulatan. Kawalan ng habag. At sinasabi ni Jesus, kayo ay patungo sa parehong hantungan. Ang mensaheng ito ay bumabagtas sa mga siglo at umaabot sa atin. Gaano karami ngayon ang nakakaalam ng Biblia, ngunit hindi ito isinasagawa? Gaano karami ang nagsisimba, ngunit binabaliwala ang pagdurusa sa paligid? Gaano karami ang umaawit ng mga papuri sa linggo, ngunit namumuhay sa kawalang malasakit sa loob ng linggo? Ang talinghaga ng mayaman at ni Lazaro ay hindi lamang isang kwento tungkol sa kabilang buhay. Ito ay isang espiritual na pagsusuri para sa dito at ngayon. At mayroon pang isang antas ng kahulugan na kailangang ihayag. Ang katotohanan na binigyan ni Jesus ng pangalan ang pulubi, Lazaro, at hindi binigyan ng pangalan ang mayaman ay teolohikong sumasabog. Sa kulturang Judyo, ang pangalan ay may dalang pagkakakilanlan, layunin, hantungan. Ang pagkakaroon ng pangalan ay nangangahulugang pagiging isang tao. Ang pagiging anonimo ay ang pagiging nalimutan. Ganap na binaligtad ni Jesus ang lohika ng lipunan. Ang mayaman, na malamang nakilala ng lahat sa lungsod, na ang pangalan ay nakaukit sa mga ari-arian at dokumento, na binabati sa mga plaza at iginagalang sa mga piging, ang lalaking ito ay walang pangalan sa kawalang hanggan. Siya ay ang mayaman lamang. Isang kategorya. Isang uri. Isang negatibong halimbawa. Ngunit si Lazaro, na walang nakakakilala, na walang bumabati, na invisible sa mga mata ng tao, ang lalaking ito ay may pangalang nakatala sa mga kasulatan magpakailanman. Sa bawat pagkakataon na binabasa ang talinghagang ito, ang kanyang pangalan ay binibigkas. Sa bawat pagkakataon na ang kwentong ito ay ipinangangaral, ang kanyang alaala ay pinararangalan. 2,000 taon na ang nakalilipas, pinag-uusapan pa rin natin si Lazaro. Ang pangalan ng mayaman ay nalimutan na magpakailanman. Ipinapakita nito kung paano tinitingnan ng Diyos ang sangkatauhan. Hindi siya tumitingin sa mga titulo, posisyon, kayamanan o katanyagan. Tumitingin siya sa puso. At ang mga tila walang halaga sa mga mata ng mundo ay maaaring maging mahalaga sa mga mata ng langit. Ngayon ay isipin ang eksaktong sandali ng kamatayan ng bawat isa. Nang ipikit ni Lazaro ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon, ano ang nakita niya? Marahil ang kulay abong langit ng Jerusalem. Marahil ang mga dingding ng mansyon na hindi kailanman tumanggap sa kanya. Marahil ang mga aso na dumidila sa kanyang mga sugat. Ang kanyang huling hininga ay ibinigay sa pag-iisa. Ngunit sa susunod na sandali, ang lahat ay nagbago. Idinilat niya ang kanyang mga espiritual na mata at nakita ang mga anghel. Hindi isa, kundi marami, ang teksto ay gumagamit ng maramihan. Ang mga makalangit na nilalang ng hindi mailalarawang kaluwalhasyan, mga mensahero ng Diyos mismo, ay dumating upang sunduin siya. Hindi bilang mga maniningil, hindi bilang mga bantay, kundi bilang marangal na escort. Ang lalaking hindi kailanman binuhat ng sinuman ay inaakay na ngayon ng may walang hanggang dignidad. Isipin ang kaibahan. 1 minuto bago, sakit, gutom, pag-iwan, mga sugat. 1 minuto pagkatapos, kapayapaan, pagtanggap, presensya ng mga anghel. Ang transisyon ay madalian. Ang gantimpala ay walang hanggan. Tinatawag ito ng mga teologo na estado intermediryo, ang panahon sa pagitan ng pisikal na kamatayan at ng huling pagkabuhay na muli. Para sa mga namamatay kay Kristo, ang estadong ito ay hindi kawalan ng malay o pagtulog. Ito ay may malay na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Isinulat ni Paulo sa 2 Korinto, Kabanata 5, versikulo 8 na ang mawala sa katawan ay ang makapiling ang Panginoon. Sinabi ni Jesus sa magnanakaw sa krus, ngayon ay makakasama kita sa paraiso. Hindi bukas. Hindi sa loob ng 1,000 taon. Ngayon.
Naranasan ni Lazaro ang katotohanan ito sa mismong sandali na huminto ang kanyang puso sa pagtibok. At ang mayaman. Ang kanyang katawan ay inihanda ng may pag-ingat. Hinugasan, pinahiran, binalot sa mga pinong tela. Ang mga tagapanaghoy ay umiyak. Ang mga musikero ay tumugtog. Isang prosesyon ang dumaan sa mga lansangan ng lungsod. Ang kanyang libingan ay sinelyuhan ng tinapyas na bato. Mula sa pananaw ng tao, ito ay isang marangal na pamamaalam. Ngunit sa mundong espiritual, isang ganap na naiibang katotohanan ang nahayag. Walang mga anghel. Walang karangalan. Walang pagtanggap. Nakita lamang niya ang kanyang sarili sa paghihirap. May malay. Malinaw. Desperado. At may isang pangitain na nagpahirap sa lahat ng bagay. Sa malayo, nakita niya si Lazaro sa kapayapaan. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lamang pisikal. Ito ay moral. Espiritual. Walang hanggan. At ang kailaliman ay hindi matatawid. Ang imaheng ito ng nakatalagang kailaliman ay isa sa mga pinakaseryosong paghahayag sa buong Biblia. Ipinapahiwatig nito na ang walang hanggang hantungan ay pinagpapasyahan habang nabubuhay sa lupa. Walang ikalawang pagkakataon pagkatapos ng kamatayan. Walang purgatorio. Walang reinkarnasyon. Walang negosasyon. Ang pagpili ay ginagawa rito ngayon. Ang resulta ay inihahayag doon. At bawat araw na lumilipas ay isang araw na nababawas upang magpasya. Dala nito tayo sa pinakamahalagang tanong na iminumungkahi ng kwentong ito, at ikaw. Sa aling panig ng kailaliman ka naroroon? Hindi ito tanong tungkol sa kung gaano karaming pera ang mayroon ka. Ito ay tanong tungkol sa kung paano ka namumuhay. Ito ay tanong tungkol sa kung ano ang ginagawa mo sa mga bagay na inilagay ng Diyos sa iyong mga kamay. Ito ay tanong tungkol sa habag, tungkol sa pagkabukas palad, tungkol sa tunay na pananampalataya na nagpapakita sa mga konkretong aksyon. Ang Santiago Kabanata 2 versikulo 15 hanggang 17 ay inilalagay ang katotohanan ito sa mga praktikal na termino, kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at nangangailangan ng pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, humayo kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusog, ngunit hindi niyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kailangan ng katawan, ano ang pakinabang nito? Gayon din naman ang pananampalataya, kung wala itong mga gawa, ay patay sa kanyang sarili. Ang pananampalatayang nagliligtas ay hindi lamang intelektual na pagsang-ayon. Ito ay pagbabago ng buhay. Ito ay pag-ibig sa gawa. Ito ay ang makita ang Lazaro sa iyong pintuan at gumawa ng paraan tungkol dito. Inihahayag din ng kwento ang tungkol sa kalikasan ng banal na pag-aliw. Sinabi ni Abraham kay Lazaro na siya ay inaaliw na ngayon. Ang salitang Griego ay parakale, ang parehong ugat ng parakletos, ang tagapayo, ang Espiritu Santo. Ang pag-aliw na natatanggap ni Lazaro ay hindi lamang ginhawa mula sa sakit. Ito ay banal na presensya. Ito ay ganap na pakikipag-ugnayan. Ito ay ganap na pagpapanumbalik ng lahat ng nawala sa lupa. Ang lahat ng pagdurusang hinarap ni Lazaro, bawat araw ng gutom, bawat gabi ng lamig, bawat boks na sugat, bawat tingin ng paghamak, ang lahat ay isinaalang-alang. Walang nalimutan. Walang nasayang. Bawat luha ay itinago ng Diyos. Ang awit 56 versikulo 8 ay nagpapahayag, iyong itinala ang aking mga paglalagalag, ilagay mo ang aking mga luha sa iyong sisidlan, wala ba sila sa iyong aklat? Nakikita ng Diyos. Binibilang ng Diyos. Itinatago ng Diyos. Ginagantimpalaan ng Diyos. Ang katarungan na tila wala sa lupa ay ganap na nahayag sa kawalang hanggan. At para sa mayaman, ang sitwasyon ay eksaktong kabaligtaran. Tinanggap niya ang kanyang mabubuting bagay sa buhay. Nakuha niya ang lahat ng gusto niya. Namuhay siya sa maningning na kagalakan, sa patuloy na pagdiriwang, sa walang katapusang kasaganaan. Ngunit hindi niya ginamit ang alinman sa mga ito upang pagpalain ang iba. Itinago niya ang lahat para sa kanyang sarili. At ngayon, sa kawalang hanggan, wala siyang anuman. Ang prinsipyong ito ay umaalingawgaw sa iba pang mga salita ni Jesus. Sa Mateo Kabanata 6 versikulo 11 hanggang 21, huwag kayong mag-imbak para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa lupa, kung saan ang bukbok at ang kalawang ay sumisira, at kung saan ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Ngunit mag-imbak kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, kung saan ang bukbok at ang kalawang ay hindi sumisira,
at kung saan ang mga magnanakaw ay hindi nakakapasok at nakakapagnakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang mayaman ay nag-imbak ng mga kayamanan sa lupa. Ang kanyang puso ay nasa lupa. At nang matapos ang lupa para sa kanya, walang natira. Si Lazaro, na walang anuman sa lupa, ay nakatuon ang puso sa Diyos. At sa kawalang hanggan, natagpuan niya ang lahat. Ito ang binaligtad na matematika ng kaharian. Ang nagtatago ay nawawalan. Ang nagbibigay ay tumatanggap. Ang nagpapakumbaba ay itinataas. Ang nagpataas sa sarili ay ibinababa. Ang kwento ng mayaman at ni Lazaro ay isang babala. Ito ay isang salamin. Ito ay isang paanyaya. Isang babala para sa mga namumuhay sa kawalang malasakit, ang panahon ay lumilipas, at ang kawalang hanggan ay tunay. Isang salamin para sa mga nagtuturing sa kanilang sarili na matuwid, ang tunay na pananampalataya ay nagpapakita sa praktikal na habag. Isang paanyaya para sa mga nagdurusa, nakikita ng Diyos, alam ng Diyos, gagantimpalaan ng Diyos. At sa lahat ng ito, mayroong isang anino na tumuturo sa isang mas malaking bagay. Isang pangako na bumabagtas sa buong kasaysayan ng Biblia. Si Lazaro ay binuhat ng mga anghel patungo sa sinapupunan ni Abraham. Natagpuan niya ang kapahingahan. Natagpuan niya ang kapayapaan. Ngunit naghihintay pa rin siya ng isang bagay o ng isang tao. Sapagkat ang sinapupunan ni Abraham ay hindi ang huling hantungan. Ito ay isang lugar ng paghihintay. Isang pansamantalang paraiso. Isang antekamera ng kaluwalhatian. Ang huling hantungan ay mahahayag kapag ang isa pang lalaki, na hinamak din, nagdusa rin, tinanggihan din, ay nakumpleto ang kanyang misyon sa lupa. Nang mamatay si Jesus sa krus, bumaba siya sa mundo ng mga patay. At may nangyari sa sandaling iyon na nagpabago sa lahat. Ang Efeso Kabanata 4 versikulo 8 hanggang 10 ay nagpapahiwatig na siya ay umakyat sa kaitaasan at binihag ang pagkabihag. Ang mga nasa sinapupunan ni Abraham ay inakay patungo sa ganap na presensya ng Diyos. Si Lazaro ay hindi lamang nakatagpo ng pansamantalang kapahingahan. Nakatagpo siya ng buhay na walang hanggan sa presensya ng Hari. At ang mayaman ay nanatili kung nasaan siya. Hiwalay magpakailanman. Ito ang katotohanan na pinarito ni Jesus upang baguhin. Pinarito siya upang walang sinumang tao ang kailangang magtapos sa dako ng paghihirap. Pinarito siya upang magbukas ng isang landas sa pamamagitan ng kailaliman. Pinarito siya upang maging tulay sa pagitan ng nawawalang sangkatauhan at ng banal na Diyos. Ang Juan Kabanata 3 versikulo 16 ay nagpapahayag, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pagpili ay magagamit pa rin. Ang paanyaya ay bukas pa rin. Ang pinto ay hindi pa isinasara. Ngunit darating ang isang araw. At kapag dumating ang araw na yon, walang ikalawang pagkakataon. Walang negosasyon. Walang kailaliman na maaaring tawirin. Ang kwento ng mayaman at ni Lazaro ay nagtatapos sa katahimikan. Hindi inilarawan ni Jesus kung ano ang nangyari pagkatapos. Hindi natin alam kung ang mga kapatid ng mayaman ay nagbago ng buhay. Hindi natin alam kung gaano karaming tao ang nakinig sa talinghagang ito at nabago. Ang teksto ay humihinto lamang. At ang katahimikang ito ay sinasadya. Sapagkat ang kwento ay hindi pa natatapos. Nagpapatuloy ito sa bawat taong nakikinig. Sa bawat pusong nagpapasya. Sa bawat buhay na pumipili ng habag o kawalang malasakit, pananampalataya o kawalan ng paniniwala, kawalang hanggan kasama ang Diyos o paghihiwalay magpakailanman. 2,000 taon na ang lumipas mula nang isalaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang mga imperyo ay lumitaw at bumagsak. Ang mga sibilisasyon ay umunlad at naglaho. Ang mga teknolohiya ay ganap na nagpabago sa paraan ng ating pamumuhay. Ngunit ang sentrong mensahe ay nananatiling hindi nagbabago, mayroong pagkatapos. At doon, ang lahat ay mahahayag. Ang tanong ay hindi na tungkol sa mayaman o tungkol kay Lazaro. Ang tanong ay tungkol sa iyo. Ano ang gagawin mo sa narinig mo ngayon? Ang mensaheng ito na kapapasok pa lamang sa iyo ay hindi dumating sa iyo nang hindi sinasadya. Mayroong banal na layunin sa bawat paghahayag ng mga kasulatan. At kung nakarating ka rito, ito ay dahil nais ng Diyos na magsalita ng direkta sa iyong puso. Upang ipagpatuloy ang pagpapalalim ng espiritual na pagbabagong ito,
ang digital na aklat na As Últimas Palabras de Jesus que Abalaram Jerusalem ay magdadala sa iyo ng mas malalim pa sa mensahe ni Kristo. Dito, matutuklasan mo ang mga antas ng kahulugan na kakaunti ang nakakapansin, mga katotohanan na maaaring ganap na magpabago sa iyong pananaw tungkol sa buhay, kamatayan at kawalang hanggan. Ang pag-access ay napakasimple. Kunin ang iyong cellphone ngayon din, buksan ang camera API, at itapat sa QR code na lumilitaw sa iyong screen. Isang ligtas na link ang otomatikong lalabas, pindutin lamang ito at maaari mo nang simulan ang pagbabasa kaagad. Kung mas gusto mo, ang link ay magagamit din sa description ng video na ito. Kung nanonood ka sa cellphone, pindutin ang pamagat ng video o ang opsyong Mais upang buksan ang buong description. Kung nasa computer o telebisyon, ang link ay lalabas sa ibaba lamang ng video, i-click lamang ito. At kapag nag-access ka sa digital na aklat na ito, tumutulong ka rin na panatilihing aktibo ang channel na ito, na nagpapahintulot na mas marami pang nilalaman na tulad nito ang patuloy na magawa at maabot ang mga buhay. Huwag ipagpabukas. Ang kawalang hanggan ay tunay. Ang pagpili ay ngayon. I-access ang aklat ngayon at magkomento ng dito sa ibaba kung ang mensaheng ito ay humipo sa iyong puso. Pagpalain nawa ng Diyos ang iyong paglalakbay ng pananampalataya at pagbabago.